Amen. Magandang umaga po sa lahat. Pwede palang maaga, no? But you know what? This is, as we call Resurrection Sunday, ito po ay tinatawag na pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan. Dahil kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo, wala rin po tayong pag-asa ng kaligtasan. And so we praise God for His goodness upon our lives. And so let's offer this time as we seek God's grace and mercy upon us before we hear His word. Let's pray. Almighty Father, maraming salamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat sa mga pag-iingat sa amin sa mga nakaraang panahon. Salamat po dahil kayo ang patuloy na kumikilos sa aming mga buhay, ano man ang nagaganap sa amin, maging sa mga pagpabago-bagong panahon sa aming paligid. We pray, O Lord, na ang aming pagtuon ay sa inyo at kayo ang lumikahit sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu upang kami ay totoong makinig at ang mga salitang ito ay gamitin ninyo para sa aming ikatututo at higit sa lahat ay mas magkaroon kami ng malinaw na pagtanaw sa aming Panginoong Jesucristo at sa Kanyang ginawa. At ano nga ba ang inyong plano para sa aming buhay? Pagpalaan niyo po ang bawat isa, kayo ang tumawag sa mga kaibigan namin na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo upang maranasan nila ang kaligtasan ito ayon sa inyong mabuting plano, Panginoon. At kami po, na inyong mga anak, ay patuloy hikayatin ninyo upang ang aming puso ay tunay na sumamba sa inyo at ang aming buhay ay tunay na mailaan namin para sa inyo. Nabiling po namin ang lahat sa inyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talata na pag-aaralan ay matatagpuan sa mga gawa, kabanatang 2, talatang 34 hanggang 36. But of course, we will go into the context of this. Acts chapter 2, verses 34 to 36. The title of this is The Cornerstone of Salvation, ang pundasyon ng kaligtasan. Kung makikita niyo po, ang Acts chapter 2, ang ikalawang bahagi ng Aklat ng Mga Gawa, ay naganap sa araw ng Pentecost. Napakahalaga nito para sa mga Hudyo at para sa mga alagad ng Panginoon, ito doon ng pagkakataon na sila ay pinuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa gitna ng napakaraming tao, nangaral si Apostol Pedro patungkol sa katuparan ng pangako ng Diyos mula sa Joel chapter 2, verses 28 to 32, kung saan sinasabi na ibibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa mga tao. At ang pinakasentrong mensahe dito sa kabanatang ito ay ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya makikita nyo agad sa Acts chapter 2, verse number 21, mga gawa, kabanatang 2, talatang 21, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kung totoo yan sa panahon nila, totoo pa rin yan sa panahon natin. Totoo, sapagkat sino man daw ang lumapit sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Wala pong pinagkaiba sa panahon natin. Kaya kung ikaw ay nangangailangan sa kaligtasan, kung nararanasan mo at nakikita mo ang iyong sarili na makasalanan, merong isang dakilang tagapagligtas. Yun pa rin po ang pinakamahalagang mensahe para sa panahon natin na kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. At hindi lang ito yung physical na kaligtasan, yung iniingatan tayo ng Panginoon, hindi po. Ito po ay higit sa lahat yung spiritual na pagkakilala sa Diyos mula sa ating kasalanan hanggang tungo sa kanyang buhay na walang galit. Now, isipin natin, hindi ba marami namang tao nagsasabi, palagi naman akong tumatawag sa Diyos. Araw-araw nga tumatawag ako sa Kanya. Sapat na ba yun? Makikita natin sa kabanatang ito
kung paano iniugnay ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa pagtawag sa Diyos at sa kaligtasan na meron siya na ibinibigay. Sabi sa verse number 22 ng Acts chapter 2, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito, si Jesus na taga-Nazareth. Pasinin niyo po, kailangan specific, Jesus of Nazareth. Yun ang kanyang bayan. Bakit? Sapagat sa panahon yun, ang pangalang Jesus ay napaka-pamilyar. Maraming Jesus. At kailangan gawing specific, sino ba itong ipinapakilala ni Apostol Pedro sa kanyang mga kababayan? At sabi niya, tutuloy natin, si Jesus sa taga-Nazareth, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Alam na alam nila, ang Panginoong Jesucristo ay nagturo ng salita ng Diyos. Siya ay gumawa ng himala, nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo. At kahit ang mga patay, binuhay ng Panginoon. Alam nila na naganap yun. At yun daw ang katibayan na siya mismo, ang Jesus na ito, ang Mesiyas o isinugo ng Diyos. Wala nang iba. Kasi inihula na rin yan sa aklat ng Isaias, kabanatang 61, talatang 1, 700 years bago maganap, inihula ang pagdating ng Mesiyas. At ang pagkakabanggit doon, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nangabibilanggo. Hindi nila maitatanggi sapagat ang lahat ng mga iyon ay naganap at ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pero isipin nyo, sa dami ng ipinangaral ng Panginoon at ginawang himala, ano pa rin ang ginawa ng mga tao sa Kanya? Sabi po sa verse number 23 ng Acts chapter 2, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Pinatay pa rin nila ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan. Pinagpalit sa isang kriminal. At makikita nyo, dito lumalabas ang lubos na kasamaan ng tao. Kung hindi sa biyaya at pagbabagong gagawin ng Diyos, palaging pipiliin ng tao ang masama, ang lumayo sa Diyos at mapapahamak siya. Yan ang kasaysayan ng tao. Pero, kapag tinignan natin ang talatang ito, hindi lang pala ganun kasimple na ang mga masasamang mga tao ang nagpapako sa Panginoong Jesucristo. Pasinin niyo ang unang binanggit sa talatang iyon ng verse number 23, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, the determinate counsel and foreknowledge of God. Ibig sabihin, ang Diyos ang unang nagplano na ibigay ang kanyang anak. Hindi lang siya naging biktima ng mga tao, hindi lang para bang wala na siyang magawa, kaya kailangan siyang patayin. Hindi po. Maliwanag sa Isaiah 53:10 from the ESV, pagkabanggit, yet it was the will of the Lord to crush him. Kalooban ng Diyos Ama na siya ay magpakasakit at mamatay. Ang Diyos mismo ang nagplano ng lahat ng ito. At ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi sa John chapter 10, verse number 18, walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Sinabi ito ng aking Ama sa akin. Maliwanag. Kung hindi ginusto ng Panginoong Jesucristo na ibigay ang kanyang buhay,
walang pwedeng pumilit sa Kanya. Kusa niya itong ibinigay. At kusa rin niyang itong binabawi. Isinakatuparan ng Diyos ang Kanyang plano bago pa itatag ang sanlibutan. So sa Diyos nagsimula. Pero tandaan nyo, hindi ibig sabihin na walang pananagutan ang tao sa kanyang kasalanan sa Diyos. Kailangan silang managot sa Diyos. At ang bawat isa na naririto sa atin, haharap sa Diyos, ang iba sa paghatol, ang iba sa buhay na walang hanggan. Saan ka dyan, kaibigan? Napakahalaga pala nito para sa bawat isa sa atin. Pero alam niyo, kaya nga natin tinatawag na pinakamahalagang naganap sa kasaysayan ang pagkabuhay ng Panginoon sapagkat hindi natapos sa kanyang kamatayan. Bakit? Sabi po sa Acts chapter 2 verse 24 na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. Isipin nyo, kung paano ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng buhay kahit kanino, siya rin lang ang pwedeng magbigay ng buhay sa namatay. At ganun din, lalo na sa Panginoong Jesucristo. At kapag pinag-isipan nyo ito, nakakamangha ang ginawang pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Involved dyan ang Trinity. Kasama ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Isang Diyos, pero may tatlong persona. Sabi sa Galatians chapter 1, verse number 1, ang Diyos Ama ang nagbangon kay Jesus mula sa mga patay. Sabi sa John chapter 18, sinabi ni Jesus, inaalay niya ang kanyang buhay at siya rin ang may kapangyarihan na kunin itong muli. Sa Romans chapter 8, verse number 11, ang Espiritu ang nagbigay buhay muli kay Jesus. At ang Spiritong ito ang nananahan sa atin ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya daw meron din tayong pag-asa na bubuhayin tayo ng Diyos kung tayo man ay mamatay. Hindi ba napakagandang pag-asa nun? Sapagkat ang bawat isa ng makasalanan, bagamat karapat dapat, parusahan ng Diyos, pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa ating Panginoon. Kaya pala hindi pwedeng mapigilan kahit ng kamatayan ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagbigay sa Kanya muli ng buhay na ito. At ayon sa Acts chapter 2 verse 32, ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Pinatotohanan ng mga apostol na sila mismo alam nila ang naganap. Nawala na nga sila ng pag-asa nung namatay na ang Panginoong Jesucristo. Pero pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang muli, wala na ang kanyang katawan sa libingan. At yun mismo ang mensahe na kanilang ipinangaral sa panahon nila na isulat sa Biblia at nakarating hanggang sa panahon natin. Hindi ba napakasarap na kung may naranasan kang ganong buhay galing sa Diyos, ang sarap na sabihin din sa iba sapagkat napakarami pa ang napapahama. Tapos wala tayong pakialam sa iba. Hindi Hindi mo kayang pigilin yun kung nasa iyo ang buhay na ito na galing sa Panginoon. At sabi sa verse number 33, siya rin ang itinaas sa kanan ng Ama sa langit. Kaya patunay ng ating Panginoong Jesucristo, ang tanging Panginoon at tagapagligtas. Ipagsabi natin sa mas maraming mga tao sapagkat yan at hindi nagbabago ang mensahe ng Diyos ang kailangan ng lahat sa atin. Marami man tayong nararanasang mga kahirapan sa mundo, pero lahat yan lilipas. Ang hindi natin pwedeng baliwalain ay yung ating kaugnayan sa Diyos at yung ating pagharap sa Kanya. Sana
makilala mo siya sa isang personal na paraan. Kaya, gumamit si Apostol Pedro ng isang talata mula sa mga awit na isinulat ni David. Matatagpuan niyo po sa Acts chapter 2, verses 34 and 35. Pagkakabanggit doon, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin na nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Ito po ay direct quotation from Psalm 110, verse number 1. At alam niyo ba, ang talatang ito ng Psalm 110:1 ang pinakamadalas binabanggit sa New Testament at least 25 times. Ibig sabihin, napakahalaga nito. Kaya kailangang ulit-ulitin. At tayo rin, kailangan nating palaging napapaalalahanan sapagkat tayo ay makakalimutin. Pasinin niyo po, maliwanag ang talata. Bagamat hindi umakyat si David sa langit, pero ipinahayag sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng pangitain o vision, ano ang nagaganap. At ang sabi niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Si Yahweh o ang Diyos na kinikilala ng bansang Israel ay may kausap na kinikilala ni David na Panginoon din. At ito ay tinutukoy ang Mesiyas, ang matagal nang ipinangakong darating na tagapagligtas. At alam natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay pinaupo sa kanan ng Ama hanggang gawin niya ang kanyang mga kaaway na tungtungan ng kanyang mga paa. Ito ay pagpapakita ng pagpaparangal ng Diyos Ama sa kanyang anak pagkatapos ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. At ito rin ang pagpapakita ng kanyang lubos na tagumpay. Nagtagumpay ang ating Panginoong Hesukristo. At mapapatunayan din natin sa pamamagitan nito na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Hindi lang siya ordinaryong tao. Walang pwedeng gumawa ng kanyang ginawa. Kaya ang kanyang challenge sa verse number 36 of Acts 2, sabi niya, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Gusto nga ipaalam sa lahat na kailangang daanan ni Jesus. Ang mga bagay na ito, ang kahirapan at pagdurusa hanggang sa kamatayan. Bakit? Dahil sa pamamagitan nun, paparangalan siya ng Ama. Kaya siya ang Panginoon at Kristo. Wala nang iba. Para bang sinasabi ni Apostol Pedro sa mga kababayan ng taga-Israel, nagkamali kayo patungkol kay Jesus. Pinako niyo siya na parang kriminal, pero wala siyang kasalanan. Siya lang ang anak ng Diyos at sa kanyang pagkabuhay na muli, pinutunayan ng Diyos na siya talaga ang Panginoon at Mesiyas. At pwedeng ganun din tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Pwedeng nagkakamali tayo sa ating pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Para sa iba, tao lang siya. Para sa iba, oo, dumating siya, pero hindi siya ganoon kahalaga. At para sa marami, hindi siya personal na Panginoon at tagapagligtas. At makikita nyo yun sa panahon natin, kung paano sineselebrate o pinagdidiwang ng napakaraming tao ang Semana Santa or Holy Week. Hindi nila kilala ang tagapagligtas, kaya kailangan nilang gumawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Ang pagpaparada ng mga hindi tinatanggap ng Diyos. Pero sa mga taong pinagpakilanlan ng Diyos, magiging pinakamahalaga na siya. Makikita natin, ang kanyang ginawa na pagpapakababa ay walang katulad, kaya pala ipinangako ng Diyos na siya rin ay kanyang itataas. Natatandaan nyo,
kung paano sinamarize o binigyang buo ito sa aklat ng mga taga-Pilipos. In Philippians chapter 2, babasahin ko lang verses 8 to 11. At palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Yun din po ang kailangan nating matutuhan. Ang Panginoong Jesucristo, hindi baliwala ang kanyang ginawang pagbaba at pagdurusa, pero may pakinabang sa mga nagtitiwala sa Kanya sapagkat mararanasan nila siya pala ang Panginoon at tagapagligtas. Kaya pala mamimili ka daw eh. Pwede kilalanin mo siya ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas at magsuko na ka ng buhay mo at kasalanan sa Kanya at mararanasan mo na makapiling siya sa habang panahon. O baliwalain mo siya, pero isang araw, sasabihin mo pa rin siya ang Panginoon kapag nagdurusa ka na sa impyerno. Kailangan mong mamili. Kaya pala ganun kahalaga ang kanyang ginawa. At mapapansin nyo, no? Ang mensahe ni Pastor Pedro ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. At nang marinig nila ang pagdurusa ng Panginoong Jesus at sila pala ang responsable sa kanyang kamatayan, at isipin nyo, tayo rin, yung kasalanan natin, ang nagpapako sa kanya sa krus. Pero binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay. Hindi na nila napigilan. Kumikilos na ang Espiritu ng Diyos sa kanilang mga puso. At sabi sa Acts 2:37, nang marinig nga nila ito, ay nasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Yung mga taong walang pakialam sa Diyos, palagi marahil dumadalo sa pagsamba, napaka-relihiyoso, pero ngayon kinakausap ng Diyos at nagsisisi sa kasalanan. Hindi na nila mapigilan na magtanong. At pwedeng para sa marami sa atin, ganun eh. Sa napakadagal na panahon, napakasipag mo sa relihiyon. Hindi ka mawawala sa simbahan. Palagi kang, pag tinignan nila, napakabait ng tao ito, napakabanal. Pero malayo ka sa Diyos. Pag kumilos ang Espiritu ng Diyos, hindi mo mapipigilan na lumapit sa Kanya. Kaya nga, simple lang ang sagot ni Apostol Pedro sa kanila, sabi sa verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pagsisisi ay pagbabago ng isip at puso at ng direksyon. Ang mga tao na dating ayaw sa Diyos, ngayon gusto na nilang talikuran ng kanilang kasalanan at gusto na nilang maging tagasunod ng Diyos. Siya na ang pinakamahalaga sa kanilang buhay. May pagsisisi o pagbabago. Kaya, ang susunod nating itatanong, bakit binanggit ni Apostol Pedro na dapat silang mabautismohan? Natandaan nyo, ang pagbabautismo ay kanilang kapahayagan ng kanilang lubos na pananampalataya kay Kristo. Pansinin yung talata, at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong kasalanan. Hindi basta-basta, binabasa ka lang ng tubig. Yung iba ganun nabautismo naman ako sa simbahan. Tapos, hindi yun Tandaan nyo, ang bautismo ay panglabas na pagpapakita na kumikilala kay Jesus. May naganap na. Kinilos ka na ng Diyos at nakita mong siya ang tagapagligtas. Pagpapakita na lang yun, pagpapahayag. At ito po, kailangan natin isipin. Sa panahon yun, hindi binabautismohan ang mga Hudyo.
Kasi kabilang na sila sa bayan ng Diyos. Ang mga binabautismuhan, ang mga hentil o ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan para maging Hudyo. Kaya para sa kanila, mabigat at seryosong kautusan ito. Kailangan nilang talikuran ng dati nilang buhay. Kailangan ipakita nila, handa silang kumilala at sumunod kay Jesus. Tandaan niyo po, hindi nakapagliligtas yung pagbabautismo. Kahit ilang beses kang ilubog sa tubig o kahit nung sanggol, binuhusan ka ng tubig, walang epekto sa kaligtasan yan. Ang ibig sabihin lang ng bautismo, kinikilala mo sa Jesus na siya ang tagapagligtas na namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Kaya yung binabautismuhan, inilulubog sa tubig. Walang kinalaman sa kaligtasan, pero kapahayagan ng totoong kumikilala sa Diyos. Kaya, sa ating Resurrection Sunday, huwag niyong kalimutan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba siya? Diyos na nagkatawang tao, at bakit niya kailangang ialay ang kanyang buhay? At bakit siya kailangang muling ibangon ng Diyos mula sa mga patay pagkalipas ng 3 araw? Kung magiging totoo siya sa buhay mo, ito ang sinasabi sa Roma, Kabanatang 6, talatang 3 hanggang 5. Anong sabi? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo, ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, at kung paanong si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Kailangan mong maranasan na mamatay sa iyong kasalanan. Isinusuko mo na ang iyong buhay at ang kasalanan sa ating Panginoon. At kung paano daw siya ay namatay at nabuhay muli, tayo rin na namatay sa kasalanan dahil kay Kristo ay mabubuhay na muli. Kakatagpuin ka niya sa isang personal na paraan. Ang iyong natutulog na diwa at puso, gigisingin ng Diyos. Magkakaroon ka na ng panibagong buhay. Mararanasan mo yan, pangako yan ng Diyos. Kaya ang bawat totoong mananampalataya ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesucristo. Sana po, yan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, at ito ang dahilan ba't natin celebrate ang resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Sana siya ang maging sentro ng ating buhay, ng ating pagsamba, at ang dahilan bakit tayo nagpapatuloy sa Kanya. Nawa'y pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita sa ating puso. Tayo pong manalangin. Purihin ang inyong pangalan namin Diyos, sapagkat kaya't tunay na dakila at walang hanggan. Ipahayag ninyo ang inyong sarili sa bawat isa sa paraan na nais ninyo. Tumawag kayo ng mga tao sa kaligtasan at patatagin niyo po ang inyong mga anak para kami ay magpatuloy na magbigay kaluguran at papuri sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ay dinadalangin namin.